Okay, mapagpalang araw ng linggo sa ating lahat. Mapagpalang. Good afternoon sa'yo, Ron. Good afternoon. Good afternoon po. Yeah. Isa pa. 1, 2, 3. Good afternoon. Yan, medyo buhay na tayo. So, batiin mo yung katabi mo, sabihin mo sa katabi mo, hope you're fine. Sa kabila, sabihin mo, because I'm fine. So, corny, ano? Sige. Nasa ikalawang yugto na po tayo ng ating serye ng Faith Like No Others. And ito pong serye natin ay pinag-uusapan po natin yung mga karakter sa Bible na may mga audacious faith o yung mayroong pananampalataya na handa sila na ipanalangin ito sa Diyos at ipagkatiwala ito sa Diyos kahit ito ay imposible. And last week, pinag-usapan natin yung pananampalataya ni Noe na even hindi niya nakikita sa kanyang physical na mata na magkakameron ng baha at ng ulan, pero dahil meron siyang magandang relasyon sa Diyos at komunikasyon sa Diyos, sinunod niya yung utos ng Panginoong Diyos na seemingly hindi talaga iisipin o gagawin ng tao, pero dahil sa pananampalataya na meron siya, ay ito po ay nangyari at naganap. And today, pag-uusapan naman po natin yung buhay ni Jonathan and his armor bearer. O yung si Jonathan at ang kanyang tagapagdala ng sandata. But before that, tanong lang po, yung ating pong topic ay faith like no others. Posible po ba na bilang mga Kristiyano or bilang mga mananampalataya ng Panginoong Diyos, magkameron tayo ng pananampalataya na hindi katulad ng iba? Sino dito, pagka sinabi ko, sino dito meron kang pananampalataya na hindi katulad ng iba? Pakitaas ang kamay. Parang medyo nagdadoubt kayo. Gusto ko sabihin, it is possible. It's because we have a God like no others. Posible po na magkameron tayo ng pananampalataya na hindi katulad ng iba dahil kung ating pong Panginoong Diyos ay Diyos na hindi katulad ng Diyos ng iba. Dito po ang ating pong sinasamba, ang ating pong worship ay ang ating Panginoong Jesus. Yung Jesus po natin dito ay ang totoong Jesus. Hindi po yung Jesus ng iba na kahit meron silang Panginoong Jesus, naniniwala sila na ang kaligtasan nila ay dahil sa paggawa ng mabuti. O yung iba, naniniwala sila na sa pag-alim sa kanilang real, maliligtas sila. Ba't tayo po dito nandito? Kakaiba po yung ating Diyos. Dahil po ang ating Diyos ang nagbigay ng pananampalataya sa atin upang maniwala po tayo sa ginawa niya na krus ng Kalbaryo at tayo magkameron po ng kaligtasan. It is possible to have a faith like no others because our God is like no others. Inaanyahan ko po ang lahat na tumayo upang basahin po ang ating scripture in 1 Samuel chapter 14 verse 1 to 23. Medyo mahaba po yung ating babasahing scripture. And dito po makikita natin, matutunghayan natin kung paano ba umakto ng may pananampalataya si Jonathan despite of the circumstances na seemingly na parang hindi kayang mapagtagumpayan nila. Let's read in 1 Samuel chapter 14 verse 1 to 23. Isang araw sinabi ni Jonathan sa binata na tagapagdala ng kanyang armas, "Halika, pumunta tayo sa kampo ng mga Pilisteo." Pero hindi niya ito sinabi sa kanyang ama. Verse 2, si Saul naman noon ay nasa ilalim ng punong pomegranata sa Migron na nasa labas ng Gibeya at kasama ang 600 niyang taungan na sa di kalayuan. Naroon din ang paring si Ahiya na nakasuot ang espesyal na damit ng pari. Si Ahiya ay anak ni Ahitub na kapatid ni Ikabod. Si Ahitub ay anak ni Pinehas na anak naman ni Eli na pari ng naglingkod noon sa Shilo.
walang nakakaalam nang umalis si Jonathan. May bangin sa magkaibang gilid na dinadaanan ni Jonathan papunta sa kampo ng mga Pilisteo. Ang isa ay tinawag na Boses, ang isa ay tinawag na Seni. Ang isa ay nasa gawing hilaga na nakaharap sa Mikmash at ang isa ay nasa gawing timog na nakaharap sa Gibeya. Verse 6, sinabi ni Jonathan sa tagapagdala niya ng armas, puntahan natin ang kampo ng mga taong iyon na hindi kumikilala sa Diyos. Baka sakaling tulungan tayo ng Panginoon dahil walang makakapigil kung loloobin niyang magtagumpay tayo kahit marami o kakaunti tayo. Sinabi ng tagapagdala niya ng armas, gawin niyo po ang anumang iniisip niyo. Kasama niyo ako kahit ano ang mangyari. Sinabi niyo, Jonathan, tayo na. Pupuntahan natin sila at magpapakita tayo sa kanila. Kung sasabihin nilang sila ang lalapit sa atin para makipaglaban, hindi na tayo aakyat pa sa kanila. Hihintayin na lang natin sila. Pero kung sasabihin nilang tayo ang lumapit, aakyat tayo dahil iyon ang tanda na ipapatalo sila sa atin ng Panginoon. Nang magpakita silang dalawa roon sa mga Pilisteo, sumigaw ang mga Pilisteo, tingnan nyo mga Hebreo, naglalapasan na sila mula sa pinagtataguan nila. At sinigawan nila si Jonathan at tagapagdala niya ng armas, lumapit kayo rito nang maturuan namin kayo ng leksyon. Sinabi ni Jonathan sa tagapagdala niya ng armas, halika, sumunod ka sa akin dahil tutulungan tayo ng Panginoon na talunin sila ng Israel. Kaya gumapang sila Jonathan paakyat kasunod ang tagapagdala niya ng armas. Pinatay ni Jonathan ang mga Pilisteo at ganoon din ang ginawa ng tagapagdala niya ng armas. Sa unang pagsalakay na ito, napatay nila ang 20 Pilisteo at nagkalat ang mga bangkay ng mga ito sa kalahating ektaryang lupa roon. Verse 15, natakot ng matindi ang mga Pilisteyong nasa kampo, nasa bukid at pati na ang mga sundalo nilang sasalakay at lumindol, kaya lalo pang tumindi ang takot nila. Doon sa Gibeya, sa lupain ng Benjamin, nakita ng mga tagapagbantay ni Saul ang mga sundalong Pilisteo na nagtatakbuhan papunta sa iba't ibang direksyon. Sinabi ni Saul sa mga tauhan niya, tipunin ninyo ang mga sundalo at tingnan kung sino ang nawawala. At nalaman nila na wala si Jonathan at ang tagapagdala niya ng armas. Verse 18, sinabi ni Saul kay Ahiya, dalhin dito ang kahon ng Diyos. Nang panahong iyon, ang kahon ng kasunduan ay nasa mga Israelita. Habang nakikipag-usap si Saul sa pari, lalo pang lumakas ang sigawan at kaguluhan ng kampo ng mga Pilisteo. Kaya sinabi ni Saul kay Ahiya, hayaan mo na, itigil mo na iyan. Agad na tinipo ni Saul ang mga tauhan niya at sumugod sa digmaan. Nakita nila ang mga Pilisteo na nagkakagulo at sila ang nagpapatayan. Pati ang mga Hebreong dating kakampi ng Pilisteo ay pumunta sa kampo ng mga Israelita at kumampi kina Saul at Jonathan. Nang makita ng lahat ng Israelitang nagtatago sa kaburulan ng Ephraim na nagsisitakas ang mga Pilisteo, sumama na rin sila sa paghabol. Nang araw na iyon, iniligtas ng Panginoon ang Israelita at umabot pa ang digmaan hanggang sa Bet-Aven. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa aming binasang talata. Dalangin namin na ito, Panginoong Diyos, ang aming maging sandigan, aming maging pundasyon, na sa oras ng aming mga pangangailangan, sa oras na may mga gabundok kami na problema, o sa oras, Lord, na parang gusto namin talikuran ng aming pananampalataya, dalangin namin, katulad sa sitwasyon ng mga Israelita, you intervene. As sa intervene na yun, Panginoon, they act in the faith, that seemingly crazy faith,
Lord, you pray that we will have that crazy faith to obey you, to understand who you are into our life, that our simple obedience, maybe it's ordinary obedience, but your response is extraordinary. Lord, you pray for every prayer na meron kami. Alam namin na kung idudulong namin ito sa'yo, sa amin ito imposible, pero sa'yo, Panginoong Diyos, alam namin na ito'y posible. Ngayon pa lang, Panginoong Diyos, give us comfort, give us assurance for the things that you are going to happen to us, the miracle na mangyayari po sa buhay namin, at ito ay galing sa iyo, Panginoong Diyos. In Jesus' name I pray. Let's everybody say, Amen and Amen. So, alam naman po natin yung binasa natin. Some of you siguro habang pinapakinggan natin, parang nanonood tayo ng mala-aksyon na pelikula. Na seemingly na walang laban. Alam niyo po yung pinagdadaanan dito ng mga Israelita? They are in fear and in doubt. Bakit po? Dahil sa ginawa pong desisyon ni Saul na hindi niya po ito itinaas sa Panginoong Diyos. Si Saul po, si Haring Saul po, siya po yung naglilid. Pero yung paglilid niya ay nauwi na lang sa mechanical leading the Israelites. Noon, meron siyang Diyos, pero nung kinalaunan, kinain po siya ng sistema ng mundo. So parang kanina, binasa natin doon, no? Laging dala niya yung Ark of the Covenant. Kasi pagkadala mo po yung Ark of the Covenant, ito po yung pagbibigay ng na yung presensya ng Panginoong Diyos ay kasama nila at may kasiguraduhan na pagkapanalo nila. So bago sila lumaban, they are offering a sacrifice. Pero pagka nag-offer ka ng sacrifice, ang dapat mag-offer ng sacrifice ay yung mga libita or yung mga libita nga. Pero nung time na yon, ang ginawa po ni Saul, siya po mismo yung nag-offer. Kaya sabi ng Panginoong Diyos sa kanya, sabi sa kanya ni Samuel, isang malaking kasalanan yung ginawa mo. Obedience is better than sacrifice. Para sinasabi niya, yes, nag-sacrifice ka nga, ang tindi nga nung ginawa mo. Pero ang nais pa rin ng Panginoong Diyos ay ang simpleng pagsunod. So may mga correction na ganon. So dahil matigas ang kanyang ulo, lumaban pa rin sila sa Pilisteo. So all throughout, yung religious thing na ginagawa niya, sacrifice, dala yung Ark of the Covenant, yung pari na merong magandang kasuotan, nakatayo habang nakikipaglaban sila. Pero it's just mechanically na lang. Wala yung tunay na relasyon sa Panginoong Diyos o yung tunay na guidance ni God. And what happened? Alam naman natin nangyari. Dahil matigas sa kanilang ulo, lumaban sila, end up po sila talunan. So dahil natalo sila, sabi kanina ilang 3,000 chariots and 6,000 horsemen and troops. So from 3,000 chariots and 6,000 horsemen, ito yung dami ng mga Pilisteo, at sila natira lang sa kanila ay 600. Dahil sa pagkatalo na meron sila, end up po na yung kanilang mga moral ay mababa na alam nila na hindi sila mananalo. And yung anong tawag ito? Nasa dulo ng dila ko eh. At yung sumugod ka, lumaban ka, parang yung tipo na mismatch, wala kang kalaban-laban. Kaya nagkameron sila ng takot at pagkawala ng pananampalataya sa Panginoong Diyos. Na dapat si Saul ay nandoon, lumalaban, ang ginawa po nila, nagtago po sila doon sa puno ng pomegranata at nagpapahinga sila. Siguro habang nagpapahinga sila doon,
dahil may mga sugat sila, nag-PT sila o nag-physical therapy. Hindi pala, self-PT. Nagse-self-PT. Wala yung joke. Pagbayaan nyo na. So, tanong ko, bago tayo I just want na i-relate natin yung sarili natin doon sa mga Israelita. Nangyari na ba sa buhay mo na seemingly there's a situation in your life na parang sobrang laki ng problema na meron ka? And kung nagkameron ka ng malaking problema, paano tayo nag-act sa sitwasyong ito? Kasi in this verse, may dalawang pwede tayong action. Either enjoy natin yung anxiety, enjoy natin yung pain, o patuloy na mawalan na lang tayo ng pananampalataya, o patuloy tayong matakot sa sitwasyon. Ito yung pwede natin mangyari. Or, we're going to act in faith. We're going to gawin natin yung pananampalataya na meron tayo. And sino po dito naniwala na ang Panginoong Diyos ay makapangyarihan? Yan, meron po. Sino naman po dito, mas gusto mo kaysa naniniwala ka, nagtitiwala ka na ang Panginoong Diyos ay makapangyarihan? Yung naniniwala po at nagtitiwala, magkaiba po yan. Yung naniniwala is just only in the mind. But yung pagtitiwala ay nandun po yung buong puso mo, nagtitiwala ka sa Kanya. And yung paniniwala na may pagtitiwala, ito po yung tinatawag na faith. Pero yung just knowing it, then wala ka pong ginagawa, I don't think so that it's faith. So first point po that we will understand, active faith. First Samuel 14:6-7, Jonathan said to the young men carried his armor, "Come, let us go over the garrison of this uncircumcised. It may be that the Lord will work for us, for nothing can hinder the Lord saving by many or by few." Kita niyo po yung tapang niya dito. Sabi niya dito, despite na ang lahat ay natatakot, despite yung sitwasyon na meron siya, nag-acto po siya ng pananampalataya o yung actively faith na meron siya, na truly when he stepped out of his faith, yung mga takot po na meron siya ay nawala. Kasi po yung active faith in God can help us overcome our fears. Kaya nga tinanong ko po sa inyo, ano po yung mga bagay na naghihinder sa iyo sa paglakad sa Panginoong Diyos? Ano yung parang pagkatiningnan mo, parang nahihirapan ka, na sa tingin mo ay hindi ito mangyayari? In the way, paano po inakto si Jonathan dito, ay ang pag-akto po niya ay merong katapangan. Sabi niya, and his armor bearer said to him, "Do all that is your heart. Do as you wish. Behold, I am with you, heart and soul." Sinabi ng kanyang tagapagdala ng armas, kasama niyo ako kahit ano ang mangyayari. Active faith doesn't sit around wishing things were different, but make things happen. Habang si Saul ay nandun, naghihintay, habang sila ay pumunta sa place na tingin nila sila ay ligtas, dahil ang kampo ng kaaway ay malayo, si Jonathan naman at yung kanyang armor bearer ay merong pananampalataya sa Panginoong Diyos at sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos. They have faith in the midst of fear and doubt. Dahil sa kanilang pananampalataya, sa oras ng takot at ng pag-aalinlangan,
na-overcome nila yung takot dahil po sa pananampalataya na meron sila sa Panginoong Diyos. We can overcome our fears through faith in God. Malalampasan natin ang ating mga takot sa magitan ng pananampalataya sa Diyos. It will help us to get over our fears. Tanong po, ano po yung sitwasyon mo? Maybe siguro graduate ka na bilang estudyante. Ang tanong mo, Lord, after kong makagraduate, anong gagawin ko? May trabaho ba naghihintay sa akin? Ano ba yung future ko? Or siguro sa mabas, yung mga nagkakameron na ng edad, habang tumatanda, nagkakameron ng mga sakit-sakit. Or siguro sa mga magulang, na yung anak mo gusto mong i-provide lahat ng kanilang pangangailangan. But seemingly, Lord, magkakasya pa ba? Ay lahat na, pinuntahan ko na lahat ng mga so parang ang hirap. How do we act? Do we compromise? Gusto mo ba mag-compromise o patuloy kang manampalataya sa Panginoong Diyos? When we act in active faith, we will overcome our fear and our doubt. It helps us to overcome our fears. Nung sinaad po ito ni Jonathan, alam mo po na si Jonathan ay may pinaghuhugutan. Sabi niya doon, kung tutulungan tayo ng Panginoong Diyos, madami man tayo o kakaunti tayo, sabi niya doon, mananalo tayo. And I think na kinote niya ito sa Leviticus. Nung time pong yun, wala pang Biblia, pero meron ng Torah. Doon po sa Leviticus sinabi doon, ang 5 kayang patayin ang 100, at ang 100 kayang patayin ang 10,000 sa pamamagitan ng Panginoong Diyos. So, makikita natin dito yung faith na nag-activate sa Kanya ay galing pa rin sa salita ng Panginoong Diyos with a good communication kay God. Kaya po, minsan po pagka dumadating yung sitwasyon natin sa buhay, anong mas mahalaga? Yung facts o yung faith na meron tayo? Di ba pagka yung katotohanan, minsan pagka ina-analyze mo, intelligence, 5%. Rational. Parang pagka ina-analyze mo yung tao, parang kaya ba? Kaya bang mangyari? Sa finances, pagka kinompute mo, ay kahit anong compute, kulang pa rin. Kahit anong bunot, nadot yung kamay mo. Wala pa rin, kulang pa rin. But when we act into the faith, God give us the understanding na hindi natin kaya kailangan natin ang tulong ng Panginoong Diyos. Pagka yung faith natin ay na-question, baka ang gusto lang ng Panginoong Diyos ay ini-invite niya tayo sa place of our confidence in Him so that we can experience His power and freedom. Kasi pagka po tayo nagpatuloy doon sa fear and doubt na meron tayo, again, hindi po natin maaabot yung tinatawag na kapangyarihan ng Diyos at yung kanyang freedom. So the first faith that we are going to do is to be active faith. Na hindi lang po tayo nakatigil, matanais ang Panginoong Diyos, ay umaksyon tayo doon sa sitwasyon na meron tayo. At ang una pong action na meron tayo ay magtiwala po tayo sa Panginoong Diyos. Again, paulit-ulit na naman po ako, tatanungin ko, ano yung takot na yon? Ano yung pag-aalinlangan na yun na every time mababasa mo yung Biblia na binibigyan ka ng magandang pangako ng Panginoong Diyos at tumingin ka sa sarili mo, parang hindi naman mangyayari.
Parang yung kapatid ko na ang tagal mo nang pinagpre-prayan, parang hindi naman 'to babait. Pero the first step na atin pong gagawin ay maniwala po na ang Diyos ay kaya niya po itong gawin. Even in the face of the overwhelming odds, we can choose to trust God's power and wisdom. Tanong, ano po pinipili natin? Yung takot ba o pinili natin na magtiwala sa Panginoong Diyos? Sino po dito, handa ka na magtiwala sa Panginoong Diyos? Okay. In time of peace. Si Jonathan po, hindi po siya nagtuturo ng kung sino man. Hindi niya po inintay yung kanyang tatay na hari na siya ang mamuno. At pumunta siya dun sa kanyang armor bearer at idineklara niya ang salita ng Panginoong Diyos. Tara, samahan mo ako. Dahil kung tutulungan tayo ng Panginoong Diyos, madami man yan, maunti man yan, ito yung mangyayari. He declared the word of God. Saan po? Kanina niya po dineclare yung word of God. Doon sa kasama niya rin po na alam niya na sasamahan siya sa pananampalataya na meron siya. Doon sa tao din po na may pananampalataya sa Panginoong Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Pwede mo bang sabihin, can you be my armor bearer? Alam po yung armor bearer, napakalaking tulong po niyan sa partner niya o doon sa pinaglilingkuran niya. Yung armor bearer daw po dapat meron siyang katangian na siya'y matapang. May katangian po siya na loyal siya. Nakita mo, hindi lang siya bayaran, hindi lang siya para naglilingkod siya kay dito na bayaran siya. But andun yung puso niya na samahan si Jonathan kahit sa bingit ng kamatayan. Ano yung parehas na meron sila? Parehas silang may Diyos at meron silang pananampalataya. Dito po sa church, maraming armor bearer dito. Tingnan niyo po yung mga katabi niyo. Yan. They are the armor bearer. Hindi po bayad yung mga yan, pero willing sila na 24/7 kulitin kayo para mapasama kayo doon sa victory group na tinatawag. Hindi po bayaran yung mga yan, pero they doing sing song for the Lord. They were willing to give their talents for the advancement of God's kingdom. Dito lang po, lagi nyo lang nakikita yung pastor na joker. Hindi na makagwapuhan, pero nagpipilit. Pero honestly po, hindi po, kung wala po yung mga tinatawag natin na volunteers natin, mga leaders natin, hindi po magiging ganito kaganda yung ating pong simbahan. Sabi po nung armor bearer dito, sasamahan kita sa oras ng sasamahan kita kahit sa bingit ng kamatayan, parang I'm willing to be part of you. Pinapakita po dito na ang pagiging Kristiyano ay hindi po dapat nagsusulo. Kahit sa mag-asawa, kaya minsan may mag-asawa pero kahit mag-asawa nagsusulo. Pero we need someone to help us, to guide us, and to protect us. Sabi dito, the Lord will act on our behalf. Nothing can hinder the Lord from saving, whether by many or by few. Ito yung audacious faith na meron po si Jonathan. And gina-challenge niya, kino-consider niya na magtiwala sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Kahit alam na niya, pagka nagmatematika, pagka yung nagplano ka, nagtingin ka, kulang talaga, talo talaga. Pero alam niya na ito'y mangyayari kung ipagkakatiwala niya sa Panginoong Diyos.
Yung ginawa po ni Jonathan dito, nagplano po siya. Pero yung plano po niya ay medyo kakaiba. Biruin mo dadalawa kayo pupunta ka dun sa territory nung enemy. Parang sa atin pagka sinabi mo, "Ay grabe naman 'to si Jonathan, imposible. Ay hindi ko gagawin 'yan. Suicide mission yung gagawin mo, ayoko diyan." Kumbaga parang, "Kuya Chris, samahan mo ako. Puntahan natin yung kota ng mga Muslim at tayo magse-share ng gospel. Samahan mo ako." Para bagang gano'n. Pero ito po yung kanyang dito, hindi po 'to suicide. Do'n sa mga tao na nakakita parang suicide, pero siya po, meron po siyang pinanghahawakan. Una, pinanghahawakan niya yung salita ng Diyos. Ikalawa pong pinanghahawakan niya na meron siya do'n sa plano niyang 'yon. Alam niya na yung Diyos ang nagbigay sa kanya ng kanyang gagawin. Kung yung iba, yung faith nila ay nandun, wala na. Na-block na ng problema, ng sitwasyon, talo na kami. Nag-self-pity na lang, pero siya hindi po. Every time may sitwasyon siya na hindi niya kaya, andun na, "Lord, I want to be dependent to you." Ipakita mo, Panginoong Diyos, yung kapangyarihan mo. Yes, you said into your word, even He declared, you said to your word na ang limak, pwede niyang patayin ang sandaan kaya niyang patayin ang 10,000. Andito kami, dadalawa kami, Panginoong Diyos. 36,000 lang po sila. Kaya namin yan. Magbigay ka ng sign. So yung every step of his life, nandun po na nakatuon siya sa Panginoong Diyos. Sabi niya doon, yung binasa natin, di ba? Sabi niya doon, magbigay ka ng senyales. Pag tinawag kami, sabi niya doon sa armor bearer, pag tinawag tayo, sure na, panalo na tayo dito. Kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Pero kung hindi tayo papuntahin, maghintay na lang tayo dito. Parang ang point niya, let's act in faith. Pero kung hindi man ito yung timing ni God, kung hindi man ito yung will ni God, willing ako na mawala. Pero kung ito naman yung timing ng Panginoong Diyos, yari sila. Yung simple sign po na meron siya, give his unwavering faith to inspire also his armor bearer. Yung simple faith na meron siya na ganon, pati yung armor bearer niya, sige, ano yung panampalataya na meron ka, sasama ako sa iyo. Sino po dito parang dati, yung faith mo lang, simple lang. Umattend ka ng simbahan dahil nililibre ka lang ng nanay mo. Meron ba dito? O sabi nung Victory Group leader, tayo, kakain tayo. Pero habang tumatagal, yung faith mo tumitibay at tumitibay. It's because also the faith na in-entrust sa'yo o binigay din sa'yo ng mga taong kasama mo. This act of unwavering loyalty reminds us that the faith flourishes when we find encouragement and support in our fellow believers. Yung pananampalataya po ay sinasaad din dito na kailangan natin ng someone who will encourage us in the midst of our problems. It is active faith. Second, na pwede natin pag-usapan dito, yung crazy faith. So yung active faith, pwede niyang tanggalin yung takot at yung pangamba. Yung crazy faith naman mo, God works through the action we take. In 1 Samuel 14, verse 12 to 13, in ASND version, at sinigawan nila si Jonathan na tagapagdala niya ng armas, lumapit kayo dito nang maturuan namin kayo ng leksyon. Para baga naghahamon na dito. Lumapit kayo dito. Nakita niyo yung dalawa. Andyan yung dalawang Hebreo. Ngayon, nung nakita nila, lumapit kayo dito nang maturuan namin kayo ng leksyon. Sinabi ni Jonathan na tagapagdala niya ng armas, with excitement, sabi niya dito, halika, sumunod ka sa akin dahil tutulungan tayo ng Panginoon
natatalunin sila sa Israel. Yung simple act of faith na meron sila na pagsunod, yung simple obedience. Para pagka sinabi na sa kanila ni God, sige na, Jonathan, nabasa mo, naintindihan mo na ito yung mangyayari, ito yung promise ko. Anong ginagawa mo? Sumunod ka. At yung simpleng pag-akto niyang gano'n, tara na, ito na yon. Ito na yung pangako ng Panginoong Diyos. Ito na yung sign. Verse 13, kaya gumapang si Jonathan paakyat. Kasunod ang tagapagdala niya ng armas. Pinatay ni Jonathan ang mga Pilisteo at ganoon din ang ginawa ng tagapagdala niya ng armas. Crazy faith. Jonathan knew that if they sat around, they would die anyway. He would rather die daring, but he hoped that the tide of the battle would turn into their favor. Sabi ni Jonathan dito, bakit crazy faith yung kanya dito? Eh, alam naman niya na wala na rin naman mangyayari kahit iligtas siya yung sarili niya. Eh, ba't hindi ko pa i-dare? Kung talagang may Diyos, kung talagang tunay yung Panginoong Diyos ko, gagawin ko ito para sa Kanya. And seemingly, the favor will turn into them. Nung nag-step out in faith si Jonathan at nakumbinsa yung armor bearer niya to do the same, una pong nangyari, sa pagpunta nila doon, 20 Philistine ay namatay at ang mga bangkay daw po ay nagkalat. At dahil po in-honor ni God yung boldness na meron sila, it turned into panic to the enemy. Nung una matatapang sila, sige nga kayong dalawa lumapit kayo dito, pero siguro lahat ng suntok ay lahat ay natanggap ng kalaban. Ganun kagaling sila. Pero honestly, hindi lang po sila dalawa. Kasama nila ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. 20 died. After the 20, nagpanik yung mga tao. Nagpanik yung mga Pilisteo. Nagbigay ng confusing. At sila mismo nagpatayan na sarili-sarili. Sabi doon, nagkameron pa ng isang lindol. Kaya mas lalong natakot sila. Ano po yung ginawa ni Jonathan dito? Nagkameron po siya ng pananampalataya in the midst of overwhelming opposition. Most of the time, doubt is a battle of the mind, while fears is of the heart. Anong pipiliin po natin? Fear, doubt, o magkakameron tayo ng pananampalataya? Seemingly crazy sa iba. Pero kung may guidance ng salita ng Panginoong Diyos, and the time you communicate to the Lord, Lord, I always declare my word. I always declare your word. Nung naging Kristiyano po ako, sabi ko nga po, pumasok po ako ng crew service. Graduate po ako ng physical therapy, pero graduate po ako ng crew service. Kasi nga po, pakiramdam ko, yung pinag-aralan ko sa physical therapy, ay wala, puro kalokohan lang yung ginawa ko. Kaya wala akong confidence na magtrabaho. Tapos, ito na, because of mga kasama ko sa Victory Group, lagi na siya sabi, Ron, tapos ka ng college, ba't hindi ka mag-apply ng trabaho na mas maganda? Then, nag-apply ako as SPED teacher. After pong maging SPED teacher, may mga pinagdaanan pa rin yun. And it's a miracle na nakuha ko yung TOR ko kasi hindi nila ibibigay dahil hindi rin ako nakapag-internship. After ko maging SPED teacher, naging volunteer po ako ng physical therapy naman dun sa ACT Health. So hindi rin po basta-basta yung tinatanggap nila doon. Mga tinatanggap lang nila doon, mga license at galing Manila. Pero yung graduate ng dosena, ayaw nilang tanggapin.
So, nagugulat mo yung mga klase ko, grabe naman yun. Pero lagi ko lang po dinedeclare, Lord, sabi mo sa iyong salita, I will be the head and not the tail. Then nagkameron po opportunity, nag-apply po ako sa MMG, natanggap din po ako. So, ang kasama ko po doon, license and top notcher na top 4 ng board passer po na top 4. So, to make the long story short, pag-English na yan. Dahil po, ginagawa ko yung dapat gawin bilang isang Kristiyano. Pumapasok akong tama sa oras, nagpapasyente po ako. Siya naman po, dahil siya yung parang boss ko, lagi siyang lumalabas, nagpapasyente siya sa labas, nilalabas niya yung mga gamit, which is, hindi po talaga dapat nilalabas yung mga gamit. End up po, ako yung na-regular. After ko ma-regular, doon na pumasok yung mga bunch ng PT na license. Imposible po na maging head ako ng isang PT department. In the same time, hindi pa po ako licensed. Kasi never po akong nag-take ng board exam. Pero ako, naniniwala po ako, when we continually declare the word of God, imposible po, talagang imposible na pagka nakita mo yun, Dr. Nixon Rondolph Alandidi. Tapos, yung mga kasama namin, mga klase ko doon, PT, licensed PT. Sabi nung kaklase ko kasi yun yung mga yun kilala nila ako. Kaya sabi, ba't ikaw ang head? Hindi kami, license kami. Hindi ko alam. So, sobrang inis ko, sinagot ko na. Ba't ilang beses ka ba nag-take ng exam para ma-board passer ka? Sabi niya, 2. Talo kita ako, hindi pa ako nagbo-board exam. But, what do I mean? Gusto ko lang po encourage kayo. What are the craziest faith na binibigay sa inyo ng Panginoong Diyos na ang gusto niya ay mag-step forward ka? And again, seemingly, yung facts, parang hindi mangyayari. Pero when the simple obedience, ang Panginoon po ang magbibigay ng kasagutan na extraordinary. Let's have faith in the midst of overwhelming. Sabi sa 1 Samuel 14:23, what happened? So the Lord saved Israel that they and the battle passed beyond Beth-aven. Again, yung simple faith na meron po sila as I end, yung simple faith po na meron sila, it-turn po na pati yung sambahayan, buong Israelita, naapektuhan po ng pananampalataya na meron po sila. Can we all stand up as we end this? Let us pray. Lord, thank you to all of us na nandito. Thank you, God, for the message na amin pong napakinggan. But again, isa sa mga natutunan po namin, kahit ano pong isaksak namin sa isipan namin, sa utak namin, but without action, it will turn into nothing. Lord, dalangin namin that we ask today, bigyan mo kami ng pananampalataya na magtiwala sa iyong mga sinasabi. Pananampalataya na magtiwala sa iyong salita. Lord, we pray that we will be like Jonathan. Help us to have audacious faith that we will declare your word in times of our need. Maybe some of you here, nandito ka, you asking God, bigyan mo ako ng pananampalataya na ganito. You're that person
I want to pray for you. Lord, thank you for the person who really believing and who really asking na bigyan mo siya ng pananampalataya na tingnan ang posible kesa imposible. Pananampalataya na handang sumunod sa oras ng kawalan. Pananampalataya na may kasiguraduhan. Lord, thank you. Because ngayon pa lang, ini-assure mo na kami na merong answer sa aming mga panalangin. Second person that I want to pray, maaari ikaw ay nakakaramdam ng takot, nakakaramdam ng pangamba dahil sa iyong hinaharap. You're that person that you are afraid for your future. I want to pray for you. Lord, you said to your word, na alam mo yung plano mo sa amin. Na ang plano mo sa amin ay maging mabuti, hindi mapahamak, but magkameron ng magandang hinaharap. Lord, I pray for that person na hindi niya makita yung kahinaan na meron siya. Hindi niya makita kung ano yung kahinaan na meron siya, but makita niya, Panginoong Diyos, kung sino ka na Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ganun mo siya minamahal, ganun mo siya inaalagaan, na hindi mo hahayaan na siya ay dumaan sa matinding paghihirap ng buhay, but ang nais mo sa kanya ay magkameron ng buhay na ganap. Yes, maybe seemingly the enemy is trying to steal, is trying na nakawin, is trying na patayin. But ngayon, Panginoon, binibigyan mo kami ng kapangyarihan that the God, the Holy Spirit is living in us, who will guide us, teach us for the right step of faith na meron kami. For the person that you experience in fear, you experience in doubt, I just want to ask you a question. Are you willing to give it to the Lord? Sabi sa salita ng Panginoong Diyos, kung ito'y ibibigay natin sa Kanya, bibigyan niya tayo ng kapahingahan, at itong kapahingahan to ay ganap at sapat. Na ang Kanyang grasya ay sapat, na sa oras ng iyong kahinaan, ipinapakita mo ang kapangyarihan ng Diyos ay mapapasayo. Lord, we pray that you will remove the anxiety, the fear, and it's you, Lord, who will give the strength to us. Bless each one of us. And today, sino po dito na alam mo na yung imposibleng ipinapanalangin mo sa Panginoong Diyos po, ito'y kaya niyang sagutin na ora mismo at ngayon na. If you're that person, I want to pray for you. Let us pray. Lord, we believe that as we ask, it will be given. As we knock, the door will be open. As we seek, we will find. Lord, nandito kami naninigluhod, nag-aas na ikaw mismo, Panginoong Diyos, yung magbibigay sa amin na kasagutan sa aming mga panalangin. Lord, thank you that it's you, Lord, na hindi mo lang sinasagot yung panalangin namin. Pati yung pala, Panginoon, binibigyan mo rin kami ng magandang plano kung paano namin patatakbuhin yung aming buhay na naaayon sa iyong layunin at nais sa amin. Lord, gusto namin magtiwala sa iyo, aming Diyos sa makapangyarihan. In Jesus' name, Amen. Amen.